Ang marangyang bahay ay nakatayo sa gitna ng Cebu City. Ngunit ng gabing iyon, nang sumalakay ang mga pulis, tila huminto ang buong lungsod sa paghinga. Hindi dahil sa hiyawan, hindi dahil sa isang bagong pagpatay, kundi dahil sa natuklasan nila. Sa loob ng silid ng mayamang batang biyuda, 512 bungo ng tao ang nakahanay ng maayos na parang dekorasyon. Walang buhay na nakatingin ang mga bungo na parang nagtatago ng isang sikreto na mas matanda pa sa bahay mismo. At mas nakakatakot pa, bawat bungo ay may espesyal na marka na tila kumakatawan sa isang kwento na hindi pa natatapos. Nang magsimula ang investigasyon, isa-isang nabunyag ang nakakapanindig balahibong katotohanan. Lahat ng bungo ay nagmula sa malapit na pamilya ng biyuda, kanyang kapatid, nakababata, ama, ina, tiyuhin, pamangkin, maging ang kanyang asawa. Ngunit ang pinakamangha-manghang misteryo ay hindi ang bilang ng mga biktima, kundi kung paano nawala ang biyuda mula sa selda nang walang bakas matapos aminin ang lahat. Walang nahagip ang kikis. Walang pintong bumukas, walang anino. Siya ay nawala na parang nilamon ng isang bagay na lampas sa luhika ng tao. At mula ng gabing iyon, may mga bulong na naririnig ang mga residente mula sa loob ng bahay. Sino ba talaga ang biyuda? Anong ritual ang kanyang tinapos? At ano ang bumangon ngayon kasama ang 512 bungo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang sa dulo. Huwag kalimutang maglagay ng salawat sa comment section. Sana, sa pagbigkas ng salawat na iyon, ibuhos ng Allah ang mga pagpapala at lahat tayo ay magkamit ng pamamagitan ng propeta sa araw ng paghuhukom. Ang bahay ay nakatayo ng maringgal sa gitna ng mataong Cebu City. Ngunit ang katahimikan na bumabalot dito ay mas matalim kaysa sa isang gabi na walang buwan. Malabo ang ilaw ng hardin na tila nagpapakita ng tunay na anyo ng bahay. Mula sa labas, lahat ay mukhang normal. Mataas na bakod. May CCTV camera sa bawat sulok at malalaking bintana na laging sarado ng makakapal na kortina. Ngunit sinuman ang dumaan sa bahay na iyon ay madalas na nakadarama ng kakaibang sensasyon na parang may nagmamasid mula sa likod ng madilim na salamin. Bakit ang ganito kalaking bahay ay tinitirhan lamang ng isang tao? Ano ba talaga ang nangyari simula nang maging biyuda ang may-ari? Kilala siya bilang isang mayaman at batang babae na biglang namatay ang asawa. Ang mga kalapit na residente ay tinatawag lang siyang Ginang Elena, isang pangalan na napakaganda ngunit nagtatago ng madilim na anino sa likod nito. Matapos mamatay ang kanyang asawa, naging mas tahimik, sarado, at halos hindi na nakikita sa labas ng bahay si Elena. Hindi na siya uma-attend ng mga event ng komunidad, hindi na nakikipag-usap sa mga kapitbahay, at hindi na rin niya binubuksan ang kortina ng kanyang silid. Ganoon ba kalalim ang kanyang kalungkutan o mayroon pang mas nakakapanindig balahibong bagay? Ang kanyang mga katulong ay nagtatrabaho na may pakiramdam ng takot. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng parehong alituntunin simula pa noong tinanggap sila sa trabaho. Bawal pumasok sa silid ni Ginang. Bawal linisin ang ilang partikular na lugar. Bawal hawakan ang ilang partikular na bagay. Bawal magtanong tungkol sa nakaraan ng amo. Bakit napakaraming bawal sa isang ordinaryong bahay? Bakit ang silid ng isang biyuda ay dapat tratuhin na parang banal na lugar na hindi dapat hawakan? Ilang katulong ang umamin na nakarinig ng tunog ng nahuhulog na bagay mula sa loob ng silid. Bagamat hindi nakikita si Elena na may dalang anuman sa loob. Tunog ng kaluskos ng metal, malakas na ingay, maging tunog na kahawig ng kakaibang buntong hininga. Ngunit laging sinasagot ni Elena nang may maliit na ngiti, hindi ninyo kailangang malaman, isang sagot na nagdadagdag lang sa takot. Bakit hindi niya naramdaman na kailangang ipaliwanag kung ano ang nangyayari at ano ba talaga ang nasa likod ng pintong iyon? Isang matandang katulong ang minsang sumubok na sumilip sa butas ng pinto nang lumabas si Elena ng bahay. Saglit lang, ngunit sa loob ng ilang segundo, bigla na lang lumitaw si Elena sa likod niya at hinawakan siya sa balikat ng mahigpit. "Huwag kang pumasok," sabi niya sa malamig na tono. Kakaiba, inamin ng katulong na nakita niya mula sa napakaikling distansya na ang silid ay lubhang madilim, ngunit may puting kislap na parang refleksyon ng buto. Totoo ba ang kanyang nakita o imahinasyon lang na dulot ng takot? Wala nang nangahas na magtanong muli. Wala nang gustong malaman pa.
Ang bahay ay tila nagtatago ng sugat na, kung hahawakan, ay magpapabangon ng isang bagay na hindi dapat bumangon. Isang gabi, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa silid ni Elena, mas malakas at mas malinaw kaysa sa karaniwan. Tunog na parang isang malaking metal na bagay na gumagalaw, na sinundan ng mabigat na kalabog. Nagbubulungan ang mga katulong, nagtatanong-tanong ng walang sagot. May inililipat ba si Elena? Bakit niya ginagawa iyon sa gitna ng gabi? At bakit tuwing naririnig ang tunog na iyon, sa susunod na araw ay mas kalmado pa si Elena, at mumingiti pa nga? Ang bahay ay nagtatago ng isang misteryo na hindi pa nasasagot. At wala ni isa man ang sapat ang tapang para tuklasin ito. Ngunit laging nakakahanap ng paraan ang tadhana. Ano man kalaki ang kasinungalingan, balang araw ay mabibitak din. At ang bitak na iyon ay nagsimula sa isang gabi nang ang kuryosidad ay lumampas sa takot. Isang gabi nang hindi sarado ng husto ang pinto ng silid ng amo tulad ng dati. Isang gabi nang nagsimulang gumuho ang pinakamalaking bawal sa bahay na iyon. Isang gabi nang nagsimulang sumilip ang nakakapanindig balahibong katotohanan mula sa likod ng isang maliit na bukas na siwang. Ang tanong, nagkataon lang ba ito o may isang bagay mula sa loob ng silid na sinadya upang makita? Ang pangalan niya ay Elena, isang bagong katulong na hindi pa umaabot ng 2 linggo sa trabaho. Bata pa siya, inosente ang mukha, at masyadong mausisa para sa isang bahay na puno ng bawal. Mula ng unang araw, naramdaman niya na may isang bagay na hindi normal. Lahat na nakatira sa bahay ay kakaiba ang kilos, masyadong maingat, masyadong tahimik, at laging pinapaalalahanan ang parehong bagay. Huwag pumasok sa silid ni Ginang Elena. Bakit sila ganoon katakot? Ano ang alam nila ngunit hindi nila masabi? Nagtanong si Elena sa isang senior na katulong, ngunit laging pareho ang sagot, kung gusto mong mabuhay, huwag kang lalapit sa pintong iyon. Isang sagot na dapat ay ikinatakot niya, ngunit nagdagdag lang sa kanyang kuryosidad. Paano ang isang silid ay makakapagbanta ng buhay ng isang tao? Ano ang nasa loob nito? Anong amoy? Anong tunog? Isang hapon, nang lumabas si Elena ng lungsod ng ilang oras, gumaan ang pakiramdam sa bahay. Nagawa ng mga katulong na magtrabaho ng walang takot. Ngunit napansin ni Lestari ang isang bagay. Ang susi ng silid ni Elena ay nakalapag sa mesa sa sala. Samantalang karaniwan ay dinadala ni Elena ang susi saan man siya magpunta. Bakit niya nakalimutan ngayon? O isa ba itong pagkakataon na sinadya? Tumayo si Lestari malayo sa pinto ng silid, matagal itong tinitigan. Walang tunog mula sa loob, walang galaw, tanging malamig na hangin na dumadaloy sa mga siwang ng pinto. Normal ba iyon? Bakit mas malamig ang temperatura sa paligid ng pinto kaysa sa ibang bahagi ng silid? Bumalik siya sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa pintong iyon. May isang kakaibang pahayag mula sa senior na katulong na patuloy na umiikot sa kanyang ulo. Ang silid na iyon ay hindi ordinaryong silid. Hindi mo alam kung ano ang tinatago niya. Tinatago ano ang ibig sabihin? Lihim na koleksyon, mamahaling gamit, o isang bagay na hindi dapat pag-aari ng tao. Habang papalapit ang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Malakas ang hangin na nagpanginginig sa bubong. Habang nililinis ang koridor sa ikalawang palapag, nakita ni Lestari na dahan-dahang bumubukas ang pinto ng silid. Mag-isa, walang humahawak dito. Walang hangin na galing sa koridor. Kung gayon, ano ang nagpagalaw dito? Lumapit si Lestari nang may nanginginig na mga hakbang. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang malalim na dilim. Tila ayaw pumasok ng liwanag doon. Ngunit may kakaibang amoy. Amoy ng basang lupa na hinaluan ng metal. Amoy na masyadong pamilyar. Ngunit ayaw niya itong banggitin. Amoy ba iyon ng libingan, amoy ng basang buto, o amoy ng dugo na matagal nang natuyo? Mahina siyang tumawag sa senior na katulong. Ngunit walang sumagot. Lahat sila ay nasa ibaba, hindi alam kung ano ang nangyayari sa ikalawang palapag. Mag-isa si Lestari sa harap ng pintuan na hindi dapat bumukas. Ang tanong, dapat ba niyang isara muli ang pintuan na iyon o ito ba ang sandali na matagal na niyang pinagtatanungan? Bakit bumukas ang pintuan na iyon nang wala si Maya sa bahay? Bakit ang lamig na lumalabas mula sa loob ay parang hininga ng isang patay? At ang pinakamahalaga, ano ang naghihintay sa loob? Lumakad si Lestari ng maliit na hakbang papasok sa silid.
Bagamat sumisigaw ang kanyang puso na tumakas siya, bawat hakbang ay tila mabigat na parang sinisipsip ng sahig ang kanyang tapang. Ang silid ay tila lubhang madilim, ngunit pagkatapos umayon ang kanyang mga mata, nakita niya ang maliliit na puting kislap sa dulo ng silid, isang kislap na pamilyar sa kanya mula pagkabata. Isang hugis na laging nakikita niya sa mga libro ng biology. Kislap ng buto. Bakit may buto sa silid ng isang biyuda? Sino ang may-ari nito? At bakit tila hindi lang isa ang bilang nito, kundi 12-12? Pigil hininga si Lestari. Ang tunog ng pinto sa likuran niya ay gumalaw. Hangin ba iyon o may kasama siyang tao o bagay sa loob ng madilim na silid na iyon? Ang tensyon ay bumalot sa hangin, ang kuryusidad ay naging takot na tumusok hanggang sa buto. At nang hindi niya namamalayan, ang hakbang na ginawa niya ay magbubukas ng pinakamadilim na sikreto sa kanyang buhay, gayon din ang pinakamadilim na sikreto na itinago ni Ginang Elena sa loob ng maraming taon. Isang sikreto na hindi lang naglalaman ng isa, kundi daan-daang buhay. Ang katahimikan ng gabing iyon ay kakaiba. Tila pigil hininga ang buong bahay. Malakas na bumabagsak ang ulan sa bubong na mailigaw na ritmo. Samantalang paminsan-minsan ay kumikislap ang kidlat na lumilikha ng mga anino na sumasayaw sa bawat sulok ng pasilyo. Nakatayo si Elena na nakapako sa harap ng pinto ng silid ni Ginang Elena na bahagyang nakabukas pa. Hindi niya alam kung dapat siyang sumulong o umatras. Dahil ang bawat pulgada ng siwang ng pinto na iyon ay tila isang imbitasyon patungo sa isang bagay na hindi dapat makita ng tao. Bakit ang pintuan na matagal nang nakakandado ay ngayon ay bukas? Sino o ano ang nagbukas nito? Muling gumapang ang lamig mula sa loob ng silid, mas matalim kaysa dati. Malakas nga ang hangin sa gabi, ngunit hindi mula sa loob ng silid. Ang lamig na iyon ay tila nagmumula sa mga bagay na matagal nang patay. Lalong lumakas ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng metal na nagpatayo sa kanyang balahibo. Bakit ang silid na iyon ay tila isang libingan na sa pilitang binuksan? Hindi ba dapat amoy sabon, pabango, o malinis na tela ang silid ng isang tao? Tumingin si Lestari sa paligid, naghahanap ng natitirang tapang. Walang sinuman sa ikalawang palapag. Walang mga yapak ng ibang katulong. Walang tunog ng musika, telebisyon, o iba pang gawaing bahay. Tanging ang ulan, hangin at ang tibok ng kanyang sariling puso. Sandali niyang naisip na isara ang pintuan na iyon at magkunwari na hindi niya nakita ang anuman. Ngunit ang kanyang kuryusidad ay masyadong malalim upang pigilan. Paano kung ang sagot na matagal na niyang hinahanap ay nasa likod ng pintuan na iyon? Paano kung ang sikreto na matagal nang nagpapakilabot sa bahay na ito ay sa wakas ay mabunyag? Lumunok siya at dahan-dahang itinulak ang pintuan. Humaba ang lagitik nito na parang reklamo mula sa isang bagay na matagal nang nakakulong. Sinalubong siya agad ng kadiliman. Ang silid ay mas madilim kaysa sa kanyang inakala. Walang ilaw sa silid, walang liwanag mula sa anumang bintana, maging ang ilaw ng pasilyo na pumapasok mula sa siwang. Tila sinisipsip ng pinto ang liwanag na parang ayaw nitong hawakan ang laman ng silid. Bakit ang silid ng isang tao ay ganoon kadilim? Ano ang itinago ng kadilimang iyon? Nang magsimulang umayon ang kanyang mga mata, nakita niya ang dingding ng silid. Sa simula ay madilim at walang kulay. Ngunit habang tumatagal ang kanyang tingin, lalong lumilinaw ang mga maputlang puting hugis na nagsimulang lumitaw. Hindi wallpaper, hindi sirang pintura, kundi perpektong bilog na hugis na may dalawang madilim na butas sa itaas na bahagi. Nakapako si Lestari, mga bungo. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Umusad siya ng dahan-dahan. Nanginginig ang kanyang katawan. Lalong lumiwanag ang ilaw mula sa pasilyo sa bahagi ng silid na bukas at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Ang dingding sa kanan ay maayos na nakalagay ng dose-dosena ng mga bungo ng tao. Nakalagay na parang mga sining na palamuti. Ang sulok ng silid ay nagpapakita ng isang malaking salamin na aparador na puno ng mga tuyong buto, mahabang buto, maliliit na buto. Lahat ay nakalagay ng maayos at malinis. Tila may isang nag-aalaga sa kanila araw-araw. Sino ang may malay na naglilinis ng buto ng tao at saan galing ang lahat ng iyon? Umurong si Lestari ng isang hakbang na muntik ng matumba dahil sumabit ang kanyang paa. Nang lumingon siya sa ibaba, nakita niya ang isang bagay na nagpatili sa kanya ng walang tunog, buto.
Mga buto na nakasiksik sa ilalim ng kama. Ang ilan ay mayroon pang natitirang saplot. Gaano karaming buto ang nasa silid na ito? Bakit tila hindi makatwiran ang bilang? At bakit lahat ay nakaayos na parang pribadong koleksyon? Gusto niyang tumakas, ngunit ang takot ay nagpatigas sa kanyang katawan. Habang sinusubukan niyang huminga ng normal, may naramdaman siya. Isang mahinang tunog sa likuran niya, isang maliit na galaw na parang may nagpapalit ng hakbang o isang bagay na nawala ang kapit sa sahig. Mag-isa ba siya o may isang taong nagmamasid sa kanya simula nang buksan niya ang pintuan kanina? Dahan-dahang umikot si Lestari. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Walang sinuman. Ngunit naroroon pa rin ang tunog, mahina at paulit-ulit na parang may humihinga ng napakabagal. Malamig na hininga na walang buhay. Saan nanggaling ang tunog na iyon? Sa likod ba ng aparador, sa ilalim ng kama, o mula sa isa sa mga bungo na nakatingin sa kanya mula sa dingding? Bigla ay naging panik ang kanyang takot nang dahan-dahang gumalaw ang pinto ng silid sa likuran niya. Nagsara ng mag-isa, ang lagitik nito ay nagpapatunay na hindi siya nananaginip. Ang pinto ay sarado ng mahigpit nang walang sinuman sa labas. May isang bagay ba sa loob ng silid na nagtulak dito? Bakit nagsara ang pinto habang siya ay nasa loob? Ano ang gusto ng silid na ito sa kanya? Sa lalong lumalalim na kadiliman, ang kanyang pagkabalisa ay naging takot. Umurong siya. Hinahanap ng kanyang mga kamay ang switch ng ilaw. Ngunit may iba siyang nakita. Isang tali. Isang mahabang tali na nakasabit mula sa kisam. Nang hawakan, gumalaw ang tali na parang kakagamit pa lamang. Para saan ang tali na iyon? Para isabit ang isang bagay o isang tao. Nang kumislap ang kidlat at pansamantalang nagbigay liwanag sa silid, siya ay nakapako. Hindi lang dose-dosena, hindi lang daan-daan. Ang silid ay puno ng daan-daang bungo ng tao. Mas marami pa kaysa sa kanyang kayang bilangin, lahat ay nakahanay ng maayos, tila naging dekorasyong ipinagmamalaki. Bakit may nagtatago ng lahat ng ito? Paano ang isang babaeng tulad ni Elena ay makakapamuhay ng normal sa isang silid na ganito? At ang pinakamalaking tanong ay lumitaw sa isip ni Lestari, nasa loob din ba rito ang asawa ni Elena? Humina ang mga hakbang ni Lestari. Masikip ang kanyang dibdib na parang ang hangin sa silid na ito ay naglalaman ng kamatayan. Muling kumislap ang kidlat na nagbigay ng kislap ng liwanag na nagpakita ng buong silid. At sa pagkakataong ito, mas malinaw na nakita ni Lestari ang bilang. Ang mga bungo ay hindi dose-dosena, hindi maliit na daan-daan, kundi malaking daan-daan, tinatayang mahigit 500 bungo ng tao ang bumalot sa silid na iyon. Paano ang isang babae ay nakatago ng napakaraming iyon nang walang nakakaalam? Paano ang lahat ng butong iyon ay malinis, buo, at maayos na nakalagay? Siya ay naglakad ng bahagyang gumagapang, sinusubukan basahin ang isang bagay malapit sa salaming aparador. Naroroon ang isang maliit na tala na nahulog. Ang mga pahina nito ay puno ng sulat kamay ni Elena. Maayos ang sulat, ngunit may mga bakas ng matinding pagpindot na parang isinulat ng isang nasa bingit ng pagkabaliw. Nabasa ni Lestari ang ilang salita, tagumpay, sakripisyo, dugo, pamilya, perpekto. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Anong sakripisyo? Sino ang biktima? At bakit ang salitang pamilya ay paulit-ulit na isinulat na may tintang tila na bahiran? Nang itaas niya ang kanyang mukha, may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Sa sulok ng silid, may espesyal na espasyo na naglalaman ng isang bungo na tila mas bago kaysa sa iba. Ang bungo na iyon ay mas puti, mas buo, at mayroon pa ring mga bakas ng organikong hibla sa ilang bahagi. Bakit ang ilang bungo ay tila mas sariwa? Sino ang huling biktima na dinala dito? Pinagmasdan ni Lestari ng mas malapit. Ang bawat bungo ay may marka na berupa maliit na gasgas sa likod na bahagi. Ang ilan ay may isang gasgas, ang ilan ay 2, 3, hanggang sa pinakamaraming may 9 na gasgas. Ano ang ibig sabihin ng code na iyon? Nagpapahiwatig ba iyon ng pagkakasunod-sunod ng mga biktima o ng kalapitan ng relasyon ni Elena sa kanila? Nanginginig ng husto ang kanyang katawan nang mapansin niya ang isang bagay, walang bungo na walang marka ng gasgas. Wala ni isa man. Ibig bang sabihin nito, lahat ng bungo na ito ay galing sa mga taong kilala ni Elena?
Sila ba ay pamilya, kaibigan, kapitbahay, o mga taong pinili niya mismo upang isakripisyo? Habang naguguluhan ang kanyang isip, biglang may malakas na tunog na parang may nahulog mula sa mesa sa tabi niya. Mabilis siyang lumingon. Isang malaking libro ang nahulog at bumukas sa pahina na nagpapakita ng mga larawan ng tao, mga mukha ng iba't ibang edad, mga bata, teenager, matatanda, mga matatanda. Mga mukha na tila bago naging malamig at walang buhay. Ito ba ang album ng mga biktima? Nagtatago ba si Elena ng dokumentasyon ng bawat sakripisyo niya? Sa ilalim ng bawat larawan ay may tala ng petsa ng kamatayan. Ang pinakamangha-mangha, karamihan sa mga petsa na iyon ay magkakasunod sa loob ng maraming taon, halos walang tigil. Paano ang isang tao ay nakakapatay ng napakaraming tao nang hindi natutuklasan? At mas nakakatakot pa, bakit ang mga biktima ay lalong nagiging malapit ang relasyon kay Elena? Ang album ay huminto sa huling larawan. Larawan ng isang lalaking may malawak na ngiti, kanyang asawa. Ang mukha ay parehong-pareho sa larawan ng kasal sa sala at ang petsa ng kanyang kamatayan ay ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Kung ang kanyang asawa ang huling sakripisyo, kung gayon, nasaan ang kanyang bungo? Ang tanong na iyon ay nasagot ng muling kumislap ang kidlat. Sa gitna ng silid, sa ibabaw mismo ng altar table, nakita ni Lestari ang isang bungo na iba sa iba. Ang bungo na iyon ay mayroon pang natitirang maikling buhok. Ang hugis ng panga na pamilyar sa kanya mula sa larawan, ang bungo ng asawa ni Elena. Bakit ginawa ni Elena ito? Ano ang kanyang motibasyon? Bahagi ba ito ng isang ritual ng pagpapayaman? O isang bagay na mas madilim na nagtulak sa kanya upang sirain ang kanyang buong pamilya? Bago pa man makahinga si Lestari, may isa pang tunog sa likuran niya. Tunog ng mahinang yabag. Tunog na lubhang pamilyar sa kanya, tunog ng sapatos ni Ginang Elena. Lestari, mahina ngunit malamig na lumabas ang boses. Marami ka nang nakita, hindi ba? Halos huminto ang puso ni Lestari. Bakit mas maaga umuwi si Elena? Kailan pa siya nakatayo sa likuran niya? Galit ba si Elena o kalmado dahil lahat ng ito ay pinlano? Hindi naglakas loob si Lestari na lumingon. Umusad si Elena. Mahina ang kanyang boses ngunit tumutusok. Alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa lahat ng ito? Ang katahimikan nila ay kasama pa rin ako. Ang pinakamalaking tanong ay nakasabit ngayon sa hangin. Si Elena ba ay isang malupit na mamamatay tao lamang o naniniwala siya sa isang bagay na mas nakakatakot? Isang bagay na maaaring nasa loob pa rin ng silid na iyon, nakatingin sa kanilang dalawa, at sa gabing iyon na pagtanto ni Lestari ang isang bagay. Hindi niya dapat binuksan ang pintuan na iyon. Dahil ngayon ang pintuan na iyon ay nagbukas ng kanyang sariling kapalaran. Nabasag ang katahimikan ng silid nang sa wakas ay sumigaw si Lestari ng buong lakas. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, bumagsak sa mga maringgal na dingding na sa loob ng maraming taon ay nagtago ng tahimik na takot. Napakahaba ng sigaw, na puno ng takot. Hanggang sa ibinagsak ng lahat ng katulong sa ibaba ang kanilang trabaho at kumaripas ng takbo sa hagdan. Bakit ang sigaw na iyon ay parang sigaw ng isang taong bagong nakakita ng kamatayan o, mas masahol pa, sigaw ng isang taong bagong nalaman na ang kamatayan ay hindi kailanman nawawala. Nagsiksikan ang mga yapak sa hagdan, ang mga tunog ng pagtawag ay bumabasag sa gabi. Ngunit wala ni isa man ang naglakas loob na lumapit sa pinto ng silid ni Elena. Huminto sila ilang metro mula sa pinto na ngayon ay bahagyang mas bukas. Tila nais ng silid na lamunin ang sinumang susubukang lumapit. Ang tinig ni Lestari ay hindi na naririnig. Tanging pigil na hininga na marahil ay dulot ng kanyang takot o ng iba pang bagay sa loob ng silid na iyon. Ang mga katulong ay nagkatinginan. Maputla ang mga mukha, nanginginig ang mga kamay. Bawat isa sa kanila ay alam ang ibig sabihin kapag mailumabag sa pinakamalaking alituntunin sa bahay na iyon. Buhay pa ba si Lestari? Nasa loob ba si Elena kasama ang lahat ng bungo na iyon? At mayroon pa bang itinago ang silid na iyon na hindi dapat gisingin? Biglang itinulak ang pinto ng silid mula sa loob. Lumabas si Elena na ang mukha ay walang ipinapakitang pagkagulat, walang pawis na tumutulo at hindi rin mukhang galit. Ngumiti lamang siya ng bahagya, isang ngiti na hindi pa nakita ng sinumang katulong noon. Isang ngiti na tila nagpapahiwatig ng tagumpay.
Ano ito? Tanong niya ng walang emosyon. Bakit kayo sumisigaw? Ang tanong na iyon ay lalong nagpakilabot sa kapaligiran. Paano si Elena nagtanong na parang walang nangyari? Paano siya nakatayo ng tahimik? Samantalang ang silid sa likuran niya ay puno ng 512 bungo ng tao. At ang pinaka-nakakapanindig balahibo, bakit walang kahit isang patak ng dugo o alikabok na dumikit sa kanyang damit? Bagamat nakaluhod pa rin si Lestari sa loob, nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang kanyang bibig. Isa sa mga senior na katulong ang naglakas loob na magsalita. Ginang, ano po ang nangyari sa silid na iyan? Tinitigan siya ni Elena ng malalim pagkatapos ay mahina itong tumawa. Tawa na malayo sa tawa ng isang normal na tao. Ang silid na iyan ang lugar kung saan ko sila inaalagaan. Wala kayong dapat ikatakot. Inaalagaan sino? At kailan pa nangailangan ng pag-aalaga ang buto ng tao? Nang hindi na naghintay ng sagot, isa pang katulong ang tumawag sa emergency number. Ang kanilang takot ay higit pa sa paggalang sa amo. Ilang minuto pa bago narinig ang tunog ng sirena ng pulis na papalapit. Bumabali sa malakas na tunog ng ulan. Nagbigay liwanag ang pula at asul na ilaw sa bakod ng malaking bahay na iyon na nagpakilos sa mahahabang anino na parang mga espiritu na ayaw umalis. Mabilis na pumasok ang pulis na hinihingi si Elena na umalis sa pinto. Ngunit si Elena ay tumayo at humarang sa daan. Matatalas ang kanyang mga mata ngunit kalmado. Hindi kayo maaaring pumasok, sabi niya ng mahina. Ang silid na iyan ay hindi para sa mga estranghero. Muling nakasabit ang tanong. Kung ang silid na iyon ay hindi para sa mga estranghero, para kanino ito binuksan? Para lang ba sa susunod na biktima? Nang sa wakas ay pumasok ang pulis dahil sa emergency, sila ay nakapako at nanigas. Ang ilan ay umurong. Ang iba ay nagmura sa pigil na hininga. Ang mga bungo ay nagrepлекta ng ilaw ng kanilang flashlight na nagpapamukhang buhay ang mga butas ng mata nito. Tila sinusundan ang galaw ng sinumang pumasok sa loob. Wala ni isa man sa kanila ang handa sa ganoong tanawin. Diyos ko, bulong ng isang pulis, halos hindi marinig ang kanyang boses. Gaano karami ito? Walang sumagot dahil ang tanong mismo ay masyadong malaki upang maunawaan. Nang subukan ng pulis na dalhin si Elena sa sala upang tanungin, mahina lamang siyang nagsalita, kung hahawakan ninyo sila ng walang pahintulot, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari. Ang pangungusap na iyon ay nagpatingin sa lahat ng may pag-aalala. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagbabanta ba siya o nagpapahiwatig ng isang bagay na mas madilim kaysa sa kanya? Habang nakaupo si Elena sa sofa, nanatili siyang kalmado. Walang bakas ng takot, walang pagsisisi, maging ang pagtatanggol sa sarili. Tinitigan lamang niya ang ulan sa labas ng bintana habang umingiti ng bahagya na parang may hinihintay siya. Ang tanong, ano ang hinihintay? Paghuli, parusa, o ang huling yugto ng ritual na matagal na niyang ginagawa sa interrogation room. Samantala, sa sala, tahimik na nakaupo si Elena. Nakabalot na ng manipis na kumot ang kanyang balikat. Ngunit hindi siya nanginginig. Sa katunayan, ang buong bahay, maging ang kanyang buong pamilya, kung mayroon pa man siya, ay manginginig sa nakitang bilang ng mga bungo na itinago ng babaeng iyon sa kanyang silid. Paano pa rin siya nakangiti? Paano siya mukhang isang taong nanalo lamang sa isang kompetisyon? Isa sa mga investigador, si Romeo, ay tinitigan siya ng seryoso. Ginang Elena, nakahanap kami ng mahigit 500 bungo sa iyong silid. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa bahay na ito? Inihilig ni Elena ang kanyang ulo. Bahagya ngunit misteryoso ang kanyang ngiti. Sila ang aking pamilya, mahina niyang sagot. Inaalagaan ko lang sila. Walang masama sa pag-aalaga ng pamilya. Ang buong silid ay nanigas. Ang pahayag na iyon ay hindi lang kakaiba, kundi lubos na walang kabuluhan. Pamilya. Naniniwala ba talaga siya na ang daan-daang bungo na iyon ay pag-aari ng kanyang pamilya? Gaano kalaki ang kanyang pamilya? O may iba bang kahulugan ang salitang pamilya para sa kanya? Sinubukan ng ibang investigador ang ibang paraan. Kung sila ay pamilya, bakit ang mga bungo ay maayos na nakalagay na parang koleksyon? Bakit nakaimbak sa silid? Tinitigan ni Elena ang mata ng pulis ng malalim. Para hindi sila umalis, sagot niya.
Kung umalis sila, hindi kumpleto ang ritual. Anong ritual? Anong ritual ang nangangailangan ng daan-daang bungo ng tao at bakit siya nagsasalita na parang nagpapatuloy pa rin ang ritual? Si Lestari, na ngayon ay tahimik na nakabalot sa kumot sa sulok ng silid habang nanginginig, ay tiningnan si Elena ng maihalong takot at pagkalito. Hindi siya tiningnan ni Elena, ngunit tila nararamdaman nito ang kanyang presensya. Lestari, bigla niyang sabi ng hindi lumilingon. Nakita mo mismo, hindi ba? Biglang lumamig ang silid. Tiningnan ng pulis si Lestari, nais marinig ang kanyang patotoo. Ngunit muling pinuno ng boses ni Elena ang silid. Nakita mo na rin ba ang iba? Ano ang ibig sabihin ng ang iba? Mayroon pa bang iba bukod sa mga bungo sa silid na hindi nakita ni Lestari? Pilit ng pulis si Elena na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin sa ritual. Ngumiti ng bahagya si Elena, isang tawa na dumadaloy ng walang emosyon, halos parang isang taong nagkukwento tungkol sa kanyang pagkabata. Hindi ninyo maiintindihan, sabi niya, ang ritual na ito ay ginagawa ng aking pamilya sa loob ng 12-12 taon. Bawat sakripisyo ay naglalapit sa amin ng isang hakbang sa pagiging perpekto. Anong pagiging perpekto at paano nakarating ang isang tao sa konklusyon na ang pagiging perpekto ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay? Nang tanungin ng pulis kung sino ang mga biktima, kalmadong sumagot si Elena. Sila ang mga taong pinakamalapit sa akin, aking kapatid na babae, nakababata, ina, ama, pinsan, pamangkin, aking asawa. Ang sagot na iyon ay nagpatigas sa lahat ng nasa silid. Bakit niya sinasabi iyon ng may ganoong kahinahon na boses? Tila ang sakripisyo ay isang normal na bagay sa isang tradisyon ng pamilya. Ngunit hindi lang ang mga salitang iyon ang ikinagulat ng pulis, kundi ang tono ng kanyang boses, walang pagsisisi, walang pagkakasala, walang luha, tanging isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Tila kumbinsido siya na lahat ng iyon ay kailangang mangyari. Ano ang layunin ng sakripisyo na ito? Tanong ng investigador. Matagal siyang tinitigan ni Elena bago sumagot ng napakabagal na boses. Hindi lang basta dumarating ang kayamanan. May presyo na dapat bayaran. Nagtatrabaho kayo ng husto. Nagbabayad kami ng dugo. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak sa silid na parang martilyo. Ang takot ay gumapang mula sa isang pulis patungo sa isa pa. Talaga bang kasangkot si Elena sa panggagayuma? Ang daan-daang bungo ba ay patunay na ginagawa niya ang madilim na ritual na iyon sa loob ng maraming taon? At kung siya nga, bakit ang lahat ng biktima ay kanyang sariling pamilya? Ipikit sandali ni Elena ang kanyang mga mata, pagkatapos ay muling binuksan na may ibang tingin, isang walang laman na tingin, ngunit may isang bagay na buhay sa likod nito. Ang huling sakripisyo ay nagawa na. Ang ritual ay kumpleto na, sabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin na kumpleto ang ritual? Kung tapos na ang ritual, ano ang susunod na mangyayari? Ibig bang sabihin nito na hindi na siya nangangailangan ng mga biktima? O magsisimula pa lamang ang ritual ng isang bagay na mas malaki? Nagkatinginan ang mga pulis ng may pagkalito at takot. Sa unang pagkakataon, hindi lamang sila humaharap sa kaso ng pagpatay, kundi marahil sa isang bagay na mas madilim. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng batas. Nang dalhin nila si Elena sa istasyon ng pulis, ngumiti lamang siya at bumulong, huli na kayo. Ang dapat bumangon ay bumangon na. At sa gabing iyon, wala ni isa man ang makasagot ng isang simpleng tanong. Sino ba talaga si Elena? At ano ba talaga ang kanyang inimbitahan sa kanyang buhay? Nagpa siya ang pulis na dalhin si Elena sa istasyon. Ngunit nang itulak nila siya palabas ng bahay, biglang lumamig ang hangin ng napakalakas. Hanggang sa kusang kinuskos ng ilang opisyal ang kanilang mga braso. Tila bumaba ng husto ang temperatura sa paligid lamang ni Elena. Suggestion lang ba ito o may sumusunod sa babaeng iyon? Isang bagay na matagal nang naninirahan sa silid na puno ng bungo. Sa istasyon ng pulis, nagsimulang ayusin ang mga papeles. Ngunit ang investigador na sumuri sa mga tala at larawan mula sa silid ni Elena ay nakatuklas ng isang bagay na mas masahol pa kaysa sa unang akala. Sa loob ng altar cabinet, mayroong isang sinaunang manuskrito na isinulat sa lumang wikang Cebuano at mga simbolo ng panggagayuma na bihira ng matagpuan sa modernong praktis. Ang ilang simbolo ay mukhang mga pangkukulam, samantalang ang iba ay naglalarawan ng diagram ng katawan ng tao,
mga bahagi na dapat ialay. Bakit may ganitong manuskrito si Elena? Saan niya ito natutunan? At ang pinaka-nakakapanindig balahibo, nagpatuloy ba ang ritual na ito sa loob ng mahigit isang henerasyon? Nang iska ng pulis ang nilalaman ng manuskrito, nakatuklas sila ng isang serye ng nakakatakot na sulat. Ang dugo ng pamilya ay ang pinakabanal na dugo at bawat dugong iniaalay ay nagbubukas ng isang pinto patungo sa walang hanggang kayamanan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatibay sa hinala na hindi lamang pumapatay si Elena, kundi ginagawa niya ang isang sistematikong ritual, isang napaka-espesipikong sakripisyo. Bakit pamilya? Bakit dapat dugo ng magkamag-anak? Mayroong ba talagang kapangyarihan na humihingi nito? O siya mismo ang naniniwala ng matindi na isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang mahal? Tinawag ng investigador ang isang lokal na historiador upang maunawaan ang mga simbolo. Namutla ang historiador nang makita ang manuskrito. Sabi niya sa mahinang boses, ito ay nagmula sa ritual ng panggagayuma ng pintuan ng Tertasuong. Sinasabi ng lumang alamat na ang gumagawa nito ay kailangang ialay ang lahat ng dugo ng kanyang lahi sa pamilya. Kung mas marami ang sakripisyo, mas malaki ang kayamanang matatamo. Ngunit ang ritual na ito ay idineklarang ipinagbabawal at nawala na sa loob ng daan-daang taon. Walang sinumang nakatapos nito. Wala. Hanggang ngayon. Si Elena lang ba ang nakatapos ng ritual na iyon? At kung totoo na sinauna ang ritual na ito, kasangkot na ba ang kanyang pamilya bago pa man siya? Nang tanungin kung saan niya nakuha ang manuskrito, kalmadong sumagot si Elena, ito ay pag-aari ng aking lola sa tuhod. Ipinagpapatuloy ko lamang ang dapat tapusin. Sinimulan ng aking pamilya ang ritual na ito matagal na bago pa ako ipanganak. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng panginginig sa buong silid. Talaga bang inihanda ang kanyang pamilya upang mamatay ng isa-isa? Si Elena ba ay isang instrumento lamang upang tapusin ang ritual na ipinamana mula sa henerasyon? Sinubukan ng investigador na alamin pa kung paano nakuha ang lahat ng buto na iyon. Sabi ni Elena sa mahina ngunit nakakapanindig balahibong boses, hindi ko sila kailanman direktang pinatay. Ang ritual ang nag-ayos upang mamatay sila ng mag-isa. Pagkatapos ay hinukay ko ang kanilang libingan at inalagaan ang kanilang mga buto. Ang mga buto na iyon ay bahagi ng aking pangako. Anong uri ng ritual ang nagtutulak sa isang tao na hukayin ang libingan ng sariling pamilya? Bakit niya tinawag na pangako ang pag-aalaga ng mga bungo? At namatay din ba ang katawan ng kanyang asawa dahil sa ritual na iyon? Hindi dahil sa atake sa puso tulad ng sinasabi ng medical report. Ngunit isang pahayag ni Elena ang nagpatakot ng husto sa pulis. May isa pang huling pinto na magbubukas. Anong pinto? Pinto ba patungo sa kayamanan o pinto patungo sa isang bagay na mas madilim na hindi pa handa ang pulis na harapin? At bakit ngumiti si Elena nang sabihin iyon? Matapos ang ilang oras ng interogasyon, sa wakas ay binuksan ni Elena ang kwento ng kanyang nakaraan. Ang kapaligiran sa interogasyon room ay naging mas nakakapanindig balahibo nang biglang dumilim ang mga ilaw. Tila ang enerhiya sa silid ay sinipsip din ng madilim na mga kwento na malapit ng lumitaw. Sumandal si Elena sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Hindi tulad ng isang taong nag-aalaala sa nakaraan, kundi tulad ng isang taong muling nakakakita nito sa harap ng kanyang mga mata. Ang unang biktima, sabi niya ng dahan-dahan, ay ang aking kapatid na babae. Noong panahong iyon, ako ay 16 na taong gulang. Lahat ng investigador ay nanahimik. 16 na taong gulang. Kaya ba talaga ng isang teenager ang ganoong kalupit na ritual o sinusunod lang ba niya ang utos ng pamilya? At paano ang isang kapatid na babae ay naging unang sakripisyo ng isang ritual na ipinamana? Nagpatuloy si Elena, hindi nagkasakit ang kapatid ko, hindi siya nagkaroon ng aksidente. Siya ay nadapa lamang at namatay. Biglaan, walang sugat, walang tunog. Pumikit ang kanyang mga mata. Iyon ang unang tanda. Nagsimula na ang ritual. Sabi ng lola ko, ang bawat kamatayan na dumarating ng mag-isa ay isang pagpapala. Pagpapala? Paano ang isang kamatayan ay maituturing na pagpapala? Ano ang nagpakumbinsi sa kanyang pamilya na sila ay pinili para sa nakakapanindig balahibong ritual na ito? Ngumiti ng bahagya si Elena.
Matapos mamatay ang kapatid ko, mas naging maunlad ang aming bahay. Ang aking ama ay nakakuha ng malaking proyekto. Ang aking ina ay nakapagtayo ng bagong negosyo. At mula noon, alam na ng lahat ng pamilya na ang susunod na kamatayan ay oras na lang. Nanginginig ang mga investigador sa pakikinig sa pangungusap na iyon. Ibig bang sabihin nito, alam ng lahat ng miyembro ng pamilya ni Elena na mamamatay sila? Na sila ay mga biktima na naglalakad at bakit walang sinumang sumubok na tumakas? Walang makakatakas? Sabi ni Elena na parang nabasa ang kanilang iniisip. Matapos si Alay ang isang dugo, ang ibang dugo ay nakatali. Namamatay sila sa iba't ibang paraan, ngunit lahat ng walang pagtutol. Pagkatapos ay ikinuwento niya kung paano namatay ang kanyang ama sa isang upuan sa sala ng walang dahilan. Kung paano natagpuan ang kanyang ina na patay sa kusina na may payapa na mukha. Kung paano huminto sa paghinga ang kanyang nakababata habang natutulog. Walang ipinakitang palatandaan ng karahasan. Lahat ay tila karaniwang kamatayan. Ngunit alam ni Elena na lahat iyon ay bahagi ng ritual. Maging ang aking pamangkin, bulong niya. Ang bata ay ngumiti bago mamatay. Lumandas ang kanyang luha sa unang pagkakataon, ngunit nanatili siyang walang laman ang tingin. Sabi niya, nakita niya ang lola. Isang halusinasyon ba iyon o talagang nakita ng kanyang pamangkin ang figura na nagsimula ng ritual ng pamilya? At bakit umiyak lamang si Elena sa kaso ng kanyang pamangkin? Iyon lang ba ang biktima na nagpatukso sa kanya? Nang tanungin ng investigador kung paano niya hinukay muli ang lahat ng katawan ng kanyang pamilya, walang pag-aalinlangan na sumagot si Elena. Hindi ninyo naiintindihan? Sa mga sinaunang ritual, hindi dapat hayaang mawala lang ang katawan. Ang buto ay sisidlan ng enerhiya. Ang buto ay dapat ibalik sa maihawak ng ritual. Buto bilang sisidlan ng enerhiya. Ginagamit ba ng panggagayuman na ito ang mga labi ng tao upang mapanatili ang isang tiyak na kapangyarihan? At aktibo pa ba ang enerhiyang iyon ngayon? Sa papalambot na boses, idinagdag ni Elena, wala nang natitira sa aking pamilya. Perpekto ang ritual, ngunit hindi ako ang huling biktima. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigas sa buong silid. Kung naubos na ang pamilya, sino ang natitira? Tinitigan ni Elena ang mga investigador isa-isa, pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Ang aking asawa ang huling sakripisyo, at pagkatapos ng gabing iyon, ang pinto na nakasara sa loob ng daan-daang taon ay sa wakas bumukas. Ang pinto ba na tinutukoy niya ay talagang umiiral? Pinto patungo saan? At nabuksan na ba ang pinto na iyon? Nang matagpuan ng pulis ang silid na puno ng mga bungo, bago pa man makapagtanong pa ang investigador, nagbitaw si Elena ng isang pangungusap na nagpalamig sa hangin sa silid. Akala ninyo ito ay tungkol sa pagpatay, samantalang ito ay tungkol sa pamana. Pamana, pamana ng kayamanan, pamana ng ritual, o pamana ng isang bagay na ngayon ay bumangon na sumusunod kay Elena at marahil ay naghihintay sa susunod na biktima. Lahat ng tanong na iyon ay nakasabit ng walang sagot dahil ngumiti lamang si Elena. Isang ngiti na nagpaparamdam sa sinumang nasa silid na hindi pa tapos ang kwentong ito. Hindi pa malapit. Ang silid ng interogasyon ay lalong naging masikip ng simulan ni Elena na banggitin ang isa-isang miyembro ng kanyang pamilya na namatay sa di-karaniwang paraan. Itinala ng mga investigador ang mga pangalan, ngunit lalo itong dumami, humaba at naging walang kabuluhan. Ama, ina, kapatid na babae, nakababata, tiyuhin, tiyahin, pinsan, pamangkin, hanggang sa wala nang natitirang kadugo sa pamilya ni Elena. Lahat ay namatay. Lahat ay naging bahagi ng ritual. Paano sa loob ng maraming taon ay walang opisyal, doktor, o kapitbahay na naghinala sa serye ng mga kamatayan na walang dahilan? Masyado ba talagang sarado ang pamilya ni Elena, o mayroon bang paraan ang ritual upang takpan ang mga bakas nito? Nagsimulang mapansin ng mga investigador ang isang pattern. Tuwing may namamatay na miyembro ng pamilya, laging lumalaki ng husto ang negosyo ng pamilya ni Elena. Ang malalaking pamumuhunan ay biglang nagiging matagumpay. Ang malalaking proyekto na unang natigil ay biglang nagpapatuloy ng walang hadlang. Maging ang financial report ay nagpapakita ng hindi karaniwang paglago ng kayamanan matapos ang bawat kamatayan. Talaga bang nakakaapekto ang ritual na ito sa totoong mundo o ang lahat ng ito ay isang nakakapanindig balahibong pagkataon lamang?
Tiningnan ni Elena ang mga investigador na ngayon ay nalilito. Alam nila ang kanilang papel, mahina niyang sabi. Mula pagkabata, tinuruan kaming lahat na ang sakripisyo ay marangal, na ang kamatayan ng pamilya ay magdadala ng pagpapala sa susunod na henerasyon. Hindi nila tinanggihan ang kapalaran. Paano ang isang tao ay makapagtuturo sa mga bata na ang kanilang sariling kamatayan ay bahagi ng isang ritual at bakit tinanggap ng lahat ng miyembro ng pamilya iyon ng walang pagtutol? Pinilit pa ng investigador. Kaya, pinatay mo sila. Umiling ng bahagya si Elena. Hindi ang ritual ang pumatay sa kanila. Ipinaghahanda ko lang ang dapat ihanda. Ang pangungusap na iyon ay nagpatayo sa balahibo. Ano ang ibig niyang sabihin na ang ritual ang pumatay? Talaga bang buhay ang ritual na iyon o nagtatago lang si Elena sa likod ng pananampalataya upang bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa? Huminto sa pagsulat ang pulis. Gumapang ang takot ng hindi mapigilan. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino ang kasama niya? May isang bagay ba sa likod ng ritual na hindi nakikita ng ordinaryong mata? Biglang tumingin si Elena sa sulok ng walang laman na silid. Ngunit tinitigan niya ito na parang may nakatayo doon. Lagi silang magkasama, sumusunod sila, nagbabantay sila, at naghihintay sila. Naghihintay ano? Gustong magtanong ng pulis, ngunit ang mga sumunod na salita ni Elena ay nagpatuloy sa kanila. Ang ritual ay magtatapos lamang kapag hindi na ako huminga. Kung gayon, ang kanyang sariling buhay ba ay bahagi ng ritual? Tinanggap na ba niya ang kanyang kapalaran o naghihintay siya ng isang tiyak na sandali upang sumuko? Ipikit ni Elena ang kanyang mga mata at sinabi, hindi ako mamamatay tao. Ako ay tagapagbantay. Tagapagbantay ng kapangyarihan na hindi dapat mawala. Tagapagbantay ng pamana ng pamilya. Ngayon, matapos maibigay ang lahat ng sakripisyo, sa tingin ninyo tapos na ang lahat. Hindi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, puno ng galit at pagmamalaki. Ito ay simula pa lamang. Simula ano at bakit? Kumpiyansa si Elena na may binabantayan siya na mas malaki pa kaysa sa kanya. Ang mga tanong na iyon ay nakasabit ng mabigat sa hangin na parang isang madilim na anino na hindi maalis. Matapos ang nakakapanindig balahibong pag-amin ni Elena, nagpa siya ang pulis na bumalik sa malaking bahay upang magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat. Kailangan nilang tiyakin na walang ibang biktima, walang ebidensya na nakaligtaan, at walang kapangyarihan tulad ng sinabi ni Elena. Ngunit nang pumasok sila sa bahay, agad na nagbago ang kapaligiran. Walang hangin, walang tunog, wala. Ang bahay ay tila isang walang laman na gusali na nagtatago ng huling sikreto sa loob ng mga dingding nito. Muling sinuri ang silid na puno ng bungo. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kapaligiran, mas nakakabigat sa dibdib. Bawat pulis na pumasok ay parang minamatyaga ng daan-daang walang buhay na mata na nakapako sa dingding. Mayroong mahinang panginginig sa hangin. Hindi tunog, hindi hangin, kundi isang pakiramdam na parang may bumubulong ng isang bagay na hindi marinig ng tainga ng tao. Tama ba si Elena nang sabihin niyang humihinga ang silid o dahil sa takot ay tila nabuhay ang silid na ito? Nakatuklas ang investigador ng bagong bagay sa ilalim ng altar, isang pabilog na simbolo na mukhang selyo. Hindi pa nakita ang simbolong iyon noon. Bago ba talaga ang simbolong ito o lumitaw lang ito matapos guluhin ng pulis ang silid? Ang selyo ay gawa sa tuyong pulang lupa na hinaluan ng isang bagay na kahawig ng mga piraso ng buto. Nang itutok ang flashlight, ang anino nito ay tila gumagalaw na parang alon ng tubig. Paano ang selyo na iyon ay tila buhay? Bahagi ba ito ng isang ritual na hindi pa natatapos? Sinubukang sirain ang selyo, ngunit ang lupa ay matigas na parang bato. Bagamat hindi ito mukhang matigas, may sumubok na tapakan ito. Ngunit hindi ito nabiyak, sa halip ay bahagyang nanginginig, na parang nagbibigay babala, na parang sinasabi, huwag hawakan. Ano ang mangyayari kung masira ang selyo na iyon? Mapipigilan ba nito ang ritual o ilalabas lang ang isang bagay? Malapit sa altar ay natagpuan ang isang notebook na naglalaman ng sulat kamay ni Elena. Ngunit iba ang huling pahina. Basa pa ang tinta. Tila kakasulat lang bago dalhin si Elena sa istasyon ng pulis. Ang sulat ay nagbabasa, halos tapos na ang ritual. Ngunit ang tagapagbantay ay hindi dapat mamatay sa kamay ng tao. Kung mamamatay ako sa kanilang kamay, hindi magsasara ang pinto.
Hindi babalik ang enerhiya at sila ay magiging malaya. Malaya? Sino ang magiging malaya? Ang mga kaluluwa ba ng kanyang pamilya o isang mas madilim na entidad? Ang pulis na nagbasa ng pangungusap na iyon ay nanigas, kung mabibigo ang ritual, ano ang mga kahihinatnan at ang kamatayan ba ni Elena ay magdudulot ng isang bagay na mas masahol pa. Sa tabi ng libro ay may mangkok na naglalaman ng tuyong itim na likido. Malakas ang amoy, hindi dugo, hindi lupa, kundi isang kakaibang amoy. Ito kaya ay bahagi ng huling ritual at bakit ang mangkok ay nasa gitna mismo ng altar. Tila naghihintay ng isang tao. Nang lumapit ang pulis upang kumpiskahin ang ebidensya, biglang kumurap ang ilaw sa silid, hindi tulad ng karaniwang short circuit, kundi regular ang pagkurap. Tila isang senyas. Lahat ng pulis ay kusang umurong. Sa mga sandaling iyon, narinig ang mahinang tunog mula sa dingding na parang bulong na nanggagaling sa siwang sa pagitan ng mga bungo. Nagsasalita ba ang mga bungo o sumasagot ba ang silid sa kanilang presensya? Isang pulis ang naglakas loob na lumapit. Itinutok ang flashlight sa salaming aparador. Doon, ang mga buto ay tila nanginginig ng bahagya. Imposible, walang hangin, walang panginginig ng lupa. Ngunit ang mga buto ay gumagalaw. Tama ba si Elena? Nasa silid pa rin ba ang enerhiya ng kanyang pamilya? Nagpa siya ang takot na pulis na lumabas ng silid. Ngunit bago isara ang pinto, nakita ng isa sa kanila ang isang bagay. Ang selyo sa sahig ay bahagyang nabiyak. Tila may isang bagay na handa nang lumabas mula sa ilalim nito. Nang bumalik sila sa istasyon upang iulat ang lahat ng natuklasan, isang nakakagulat na balita ang naghihintay. Nawala si Elena mula sa selda. Hindi tumakas, hindi tinulungan. Walang CCTV footage na nagpapakita na siya ay lumabas. Walang pintong bumukas. Walang bantay na nakakita. Naglaho siya. Ang ritual ba ang kumuha sa kanya? Tinulungan ba siya ng kanyang pamilya? O pumasok na ba si Elena sa huling pinto na kanyang sinasabi? At ang pinaka-nakakapanindig balahibo, ang kanyang pagkawala ba ay nangangahulugan na hindi nabigo ang ritual o sa halip ay naging perpekto na ito? Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang tanong na umalinggaw sa isip ng lahat. Kung si Elena ay napunta na sa kabilang panig ng ritual, ano ang bumangon ngayon sa likod ng pinto ng silid ng mga bungo? Ang pagkawala ni Elena mula sa selda ay naging mabilis na balita na nagpakagulat sa buong bansa. Ang Cebu City sa loob ng ilang oras ay nagbago mula sa isang abalang lungsod patungo sa sentro ng pambansang tensyon. Isinara ng pulis ang malaking bahay ni Elena. Ang dilaw na tepe ay pumalibot sa bakuran na parang manipis na harang na sumusubok pigilan ang isang mas malaking sikreto. Ngunit ang labas na mundo ay nalaman na ang lahat. Sa loob ng bahay na iyon ay natagpuan ang 512 bungo ng tao. At ngayon ang salarin o ang sentral na entidad ay nawala ng walang bakas. Sumalakay ang media sa lugar sa paligid ng bahay, mga reporter, residente, maging mga paranormal ay nagsimulang dumating, bawat isa ay may sariling teorya. Ang ilan ay nagsabi na tumakas si Elena. Ang ilan ay nagsabi na pinakawalan siya ng isang tao sa loob. Ang iba naman ay nagbulong-bulong na lumipat siya ng dimensyon. Ngunit ang pinakamalaking tanong na nakasabit sa hangin ay, saan siya nawala at buhay pa ba siya? Nalilito rin ang pulis. Lahat ng TV footage ay nagpapakita kay Elena na tahimik na nakaupo sa selda, pagkatapos ay nawala. Hindi nawala na parang tumakas, kundi parang ang kanyang katawan ay natunaw at naglaho sa isang kisap mata. Walang bakas ng paa, walang pintong bumukas, walang tunog. Isang bagay lang ang malinaw na nakikita. Ilang sandali bago siya naglaho, direkta siyang tumingin sa kamera na may napakatahimik na ekspresyon at mumiti. Ito ba ay patunay na talagang nagtagumpay ang ritual ng pamilya ni Elena? O siya ba ay kinuha ng isang bagay na nasa likod ng pinto na tinawag niyang huling pinto? Samantala, ang bahay ni Elena ay nagsimulang maging sentro ng karagdagang investigasyon. Ngunit tuwing pumapasok ang pulis sa silid ng bungo, nararamdaman nila na iba ang silid kaysa dati. Mas malakas ang amoy ng basang lupa, mas tumutusok sa buto ang lamig, at ilang pulis ang umamin na nakarinig ng tunog na parang bulong na nagmumula sa altar. Hindi malinaw ang bulong na iyon. Hindi malakas, ngunit sapat na upang magpatayo ng balahibo. Iyon ba ang boses ng espiritu ng pamilya ni Elena, ang boses ng entidad ng ritual,
o ilusyon lamang na dulot ng takot. Ngunit ang lalong nagpakilabot sa lahat ay ang pinakabagong natuklasan. Nagbago ang bilang ng mga bungo sa silid. Dati ay 512, ngayon ay naging 513. Ang bagong bungo ay matatagpuan sa sulok na pinakamalapit sa altar, basa pa, tila bagong linis. Sino ang bungo na iyon? Saan ito nagmula? At ibig bang sabihin nito na nagpapatuloy pa rin ang ritual kahit nawawala si Elena? Nagkagulo ang Pilipinas. Mga forensic expert, antropologo, at spiritualist ay tinawag upang suriin ang fenomenong ito. Ngunit isa-isa sa kanila ang nakaramdam ng kakaibang bagay nang pumasok sa silid na iyon, bigla ang pananakit ng ulo. Bumigat ang katawan, maging ang ilan ay naramdaman na parang may kamay na humihila sa kanila mula sa likod. Bakit ang silid na iyon ay tila lalong nabubuhay araw-araw? Sabi ng lokal na paranormal na ang sinaunang ritual ng panggagayuma ay hindi natatapos dahil lamang sa nawala ang gumagawa nito. Sa halip, naghahanap ang ritual ng kapalit upang mapanatili ang balanse. Ang kapalit na iyon ay maaaring sinuman, maging ang taong hindi kailanman nagplano. Kaya ba nararamdaman ng pulis ang kakaibang bagay? Nasa loob na ba sila ngayon ng ritual ng hindi namamalayan? Samantala, nagsimulang matakot ang mga kalapit na residente na manirahan malapit sa bahay na iyon. Kumalat ang balita na tuwing gabi ay naririnig ang tunog ng yapak mula sa loob ng bahay. May mga residente rin na umamin na nakakita ng anino ng isang babae na naglalakad sa likod ng kortina ng bahay. Isang babaeng may mahabang itim na buhok na nakasuot ng puting damit, ngunit hindi nakikita ang mukha niya. Si Elena ba iyon o isa pang entidad na ngayon ay naninirahan sa bahay na iyon? Ang sunod-sunod na tanong ay lumitaw, na gumugulo sa lohika at lumalamon sa tapang. Sa huli, nagpasya ang gobyerno na isara ang akses sa bahay na iyon at ipako bilang lugar ng malaking investigasyon. Ngunit sapat ba iyon upang pigilan ang isang bagay na marahil ay hindi mula sa mundong ito? Lahat ay naghihintay ng sagot. Ngunit ang sagot na iyon ay hindi lumitaw sa anyo ng opisyal na ulat, kundi mula sa nangyari kinabukasan ng gabi. Nang gabing iyon, ang Cebu City ay tinamaan ng biglaang pagkawala ng kuryente. Ilang minuto lang, ngunit sapat na upang huminto ang buong lungsod sa paghinga. Nang bumalik ang ilaw, malakas na tumunog ang emergency telephone sa istasyon ng pulis. Isang residente ang nagulat na nakita ang isang babaeng kahawig ni Elena na nakatayo sa gitna ng kalsada na nakaharap sa kanyang bahay na may yellow police line. Agad na pumunta ang mga opisyal sa lugar. Ngunit ang kanilang natagpuan ay hindi si Elena, kundi mga bakas ng basa na paa na diretsong patungo sa pintuan ng bahay. Ang mga bakas ay lumitaw ng napakalinaw. Tila ang mga paa na iyon ay kakalabas lang mula sa lupa. Paano lumitaw ang mga bakas na iyon samantalang walang ulan at bakit huminto ang mga bakas na iyon sa harap mismo ng pinto ng silid ng mga bungo? Pumasok ang pulis ng may buong pag-iingat. Ang silid ng mga bungo ngayon ay kakaiba ang pakiramdam. Hindi lang malamig, kundi parang may sumisilip mula sa lahat ng sulok. Kumurap-kurap ang flashlight. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw kahit walang hangin. Pagkatapos ay nakita ng isa sa mga pulis. Ang selyo ng lupa sa sahig ng altar ay nabasag. Nabiyak, hindi lamang nagkaroon ng bitak, tila may isang bagay na lumabas mula doon. Ito ba ang ibig sabihin ni Elena na nagsisimula pa lang ang ritual? Malaya na ba ang entidad na matagal nang nakakulong sa mundo? Nang itutok ng pulis ang flashlight sa gitna ng silid, nakita nila ang isang bagay na nagpatigil sa lahat. Sa ibabaw ng altar ngayon ay may figura ng isang babae na nakatalikod sa kanila. Mahaba at itim ang kanyang buhok na bumababa hanggang balikat. Puti ang kanyang maruming damit na kumakaway na parang lumang tela. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang katawan ay tila walang hininga. Ginang Elena, tawag ng isa sa mga pulis na nanginginig ang boses. Hindi sumagot ang babae. Ngunit nang itutok ang flashlight sa kanyang mukha, sila ay nakagulat ng husto. Hindi iyon si Elena. Maputla ang mukha. Nakausli ang buto ng kanyang pisngi, ang kanyang balat ay parang natunaw na kandila, ang kanyang mga mata ay nakalubog at madilim, ang kanyang maliit na bibig ay nakasara ng matigas. Hindi ito isang buhay na tao. Ito ay isang bangkay. Sino ang bangkay na iyon? Bakit siya nasa altar na tila naghihintay? At nasaan si Elena?
Ngunit bago pa man umusad ang pulis, dahan-dahang binuksan ng bangkay ang kanyang bibig. Narinig ang maliit na tunog ng pagkabali na parang gumagalaw ang tuyong buto matapos matagal na nakakandado. Mula sa bibig na iyon ay lumabas ang mahinang boses, hindi boses ng buhay na tao, isang malalim at nanginginig na boses. Hindi pa nakakabalik ang tagapagbantay. Agad na naglaho ang silid. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi pa nakakabalik ang tagapagbantay? Si Elena ba ang tagapagbantay na iyon o isang bagay na nilikha ng ritual? Umurong ang pulis sa takot. Ngunit bago pa man sila makaabot sa pinto, agad na namatay ang ilaw. Sa ganap na kadiliman, narinig ang iba pang tunog, tunog mula sa daan-daang bungo na nanginginig ng sabay-sabay. Hindi malakas na tunog, ngunit sapat na upang mawala ang tapang ng sinuman. Tunog na parang maliit na tawa na nanggagaling sa 512 walang laman na butas ng bibig. Nang bumalik ang ilaw, nawala na ang katawan ni Elena sa altar. Walang bakas, walang amoy, walang palatandaan na naroroon siya. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo, ang bungo sa pinakaunang hilera, ang bungo ng asawa ni Elena, ay nakaharap na ngayon sa pinto. Tila sinusundan sila. Ang bahay ay opisyal na isinara ng ganap ng gabing iyon. Lahat ng access ay ipinagbabawal. Ngunit patuloy na kumalat ang usap-usapan na nakikita pa rin si Elena sa paligid ng lungsod. Laging nakatayo sa mga tahimik na lugar. Laging nakatingin sa kanyang bahay mula sa malayo, ngunit hindi kailanman nahahawakan ng liwanag. Buhay ba siya o bahagi na siya ngayon ng isang bagay na mas madilim kaysa sa ritual mismo? Hindi pa tapos ang kwentong ito dahil kinabukasan ng gabi, narinig ng mga residente ang iba pang tunog mula sa loob ng bahay, tunog ng yapak ng babae, at tunog ng daan-daang bulong na nagsasabi ng sabay-sabay, nakabalik na ang tagapagbantay. At walang nakakaalam kung ito ay masamang balita para sa tao o para sa mundo sa labas ng tao mismo. Sa gitna ng kadiliman ng gabi na lumamon sa buong trahedya ng 512 bungo tungkol sa isang batang biyuda na nagngangalang Elena na nasangkot sa isang sinaunang ritual ng pamilya, nakatago ang isang moral na aral na mas malalim kaysa sa isang simpleng horror story. Isang mensahe na hindi lamang tungkol sa takot, hindi lamang tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa kung paano maliligaw ang tao kapag nawala ng pagkapit sa pagkakakilanlan, halaga, at pagkamakabayan. Ang trahedya na iyon ay nagtuturo na kapag huminto ang tao sa paniniwala sa sangkatauhan, ang babangon ay hindi kayamanan, kundi pagkawasak. Si Elena ay isang paglalarawan kung paano mawawala ng moral na kumpas ang isang tao kapag nararamdaman niyang nag-iisa siya sa mundo. Siya ay naging biktima ng isang ipinamana na paniniwala na hindi na dapat buhay sa modernong panahon. Madilim na paniniwala na nagtuturo na ang dugo ng pamilya ang daan patungo sa tagumpay. Ngunit hindi ba ang bansang ito ay nakatayo sa pundasyon ng pagkakaisa, pagtutulungan at tunay na sakripisyo? Sakripisyo ng mga bayani, hindi sakripisyo ng sariling pamilya. Para sa bayan, hindi para sa personal na kasakiman. Isipin kung paano pinalaki ang isang bata nang hindi tinuruan ang kahulugan ng pagmamahal. Kung paano lumaki ang isang babae nang hindi kailanman naramdaman ang pagmamahal na nakabatay sa tapat na pagkatao. Hindi nakita ni Elena ang mundo bilang lugar upang lumaban, kundi bilang lugar upang tapusin ang isang ritual. Nabulag siya sa mga halaga ng pagkamakabayan na nagpataas sa dignidad ng tao, na ang bawat kaluluwa ay mahalaga, na ang bawat buhay ay biyaya ng Diyos, at na ang pamilya ang pinakamatibay na depensa ng anumang bansa. Ang takot na nangyari ay hindi lamang nasa tumpok ng mga bungo sa silid na iyon, kundi sa katotohanan na hindi kailanman nakita ni Elena ang mga ito bilang tao. Nakita niya sila bilang kasangkapan lamang, bilang sakripisyo. Dito lumilitaw ang tunay na takot. Paano kung sa totoong mundo ay madalas din nating nakakalimutan na ang mga tao sa paligid natin ay tao? Paano kung hinahabol natin ang kayamanan, kapangyarihan, o personal na interes nang hindi iniisip kung sino ang nasasaktan natin? Hindi ba iyon ay isang modernong ritual na hindi rin gaanong nakakatakot? Ang Pilipinas ay matagal nang kilala sa mga halaga ng pamilya at pagtutulungan. Lumaki tayo upang igalang ang mga magulang, pangalagaan ang mga kapatid, mahalin ang mga bata, at protektahan ang isa't isa. Ngunit ang kwentong ito ay isang nakakatakot na babala tungkol sa mangyayari kapag ang isang tao ay nawalan ng ugnayan sa kanyang kultura. Kapag hindi na niya kilala ang mga halaga,
hindi nakilala ang pagmamahal, hindi nakilala ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Elena ay isang salamin na nagpapakita kung paano masisira ang tao, hindi ng demonyo, kundi ng maling paniniwala na ipinamana ng hindi kailanman tinanong. At ang kwentong ito ay nagdadala sa atin sa isang malaking moral na mensahe. Ang bansang hindi nangangalaga sa kanyang mabuting tradisyon ay madaling mahila ng madilim na tradisyon. Kapag ang lipunan ay hindi na humahawak ng mahigpit sa mga halaga ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Kapag ang pamilya ay hindi na lugar kung saan lumalago ang pagmamahal. Kapag hindi na naniniwala ang tao na ang bawat buhay ay maihalaga, kung gayon ang mga madilim na silid tulad ng silid na puno ng bungo ay maaaring lumitaw saan man. Isipin kung paano naramdaman ng mga pulis, ng mga investigador, ng mga taong nagmamahal sa bayang ito nang pumasok sila sa silid na iyon sa unang pagkakataon. Hindi lang sila nakakita ng 512 bungo, kundi nakakita rin sila ng 512 pagkawasak ng pamilya, 512 na walang pag-asa, 512 kaluluwa na dapat ay bumuo ng bansa, ngunit naging biktima lamang ng kamalian. Hindi lang sila natakot bilang tao, kundi nasaktan din bilang mamamayan. Dahil ang namatay sa silid na iyon ay hindi lang ang mga katawan ng pamilya ni Elena, kundi ang mga halaga ng sangkatauhan na dati ay naroroon sa pamilyang iyon. Nang sabihin ni Elena na ang kanyang ritual ay pamana ng pamilya, iyon ay isang tanda na ang isang bansa ay maaaring masira kung ang masamang pamana ay patuloy na pinangangalagaan. Ang Pilipinas ay minsang sinakop, hindi lamang ng dayuhang kapangyarihan, kundi ng takot, ng kamangmangan, ng maling paniniwala. At ang bansang ito ay nananatiling matatag dahil sa tapang naputulin ang kadena ng kadiliman, hindi ipagpatuloy ito. Ang ating mga bayani ay hindi naghahabol ng kapangyarihan sa pamamagitan ng dugo ng pamilya, kundi sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kung gayon, ang kwento ni Elena ay isang babala na hindi lahat ng tradisyon ay karapat-dapat ipamana. Hindi lahat ng turo ng ninuno ay katotohanan. Ang isang dakilang bansa ay ang bansang kayang makilala kung aling halaga ang nagdadala ng liwanag at kung alin ang nagtutulak sa kadiliman. Hindi nakita ni Elena iyon. Pinangalagaan niya ang isang bagay na dapat niyang pinigilan. Ipinagpatuloy niya ang isang pamana na dapat niyang sinunog ng buo. At sa huli ay siya mismo ang naging biktima ng pamanang iyon. Ngunit ang moral na aral na ito ay lalong nagiging matalim kapag napagtanto natin na ang pinakamalaking takot ay hindi ang ritual ni Elena, hindi ang mga bungo na iyon, hindi ang mga bulong na naririnig sa silid na iyon. Ang pinakamalaking takot ay kung paano pa rin mahuhulog ang modernong tao sa parehong bangin kung hindi sila matuto, kung hindi sila magtanong. Kayamanan lang ba ang hinahabol natin? Kabantugan lang ba ang gusto natin? Pinahahalagahan pa ba natin ang pamilya? Mahal pa ba natin ang bansang ito tulad ng mga bayani noon? Ang nasyonalismo ay hindi lamang tungkol sa watawat na kumakaway o awit na kinakanta. Ang nasyonalismo ay tungkol sa kung paano natin pinangangalagaan ang isa't isa. Tungkol sa kung paano natin tinanggihan ang lahat ng uri ng maling pag-iisip na sumisira sa pamilya at sumisira sa lipunan. Tungkol sa kung paano natin pinagpasyahan na walang kayamanan na karapat-dapat bayaran ng sakripisyo ng tao. At ito ang tugatog ng pinakanakakapanindig balahibong moral na aral ng kwentong ito. Kapag nawala ng direksyon ang tao, laging maghahanap ng siwang ang madilim na kapangyarihan. Kapag nagkawatak-watak ang pamilya, papasok ang madilim na ritual. Kapag hindi na nagkakaisa ang bansa, lulago ang kadiliman. Si Elena ay isa lamang biktima ng moral na kawalan na pinayagang lumago mula pagkabata. Ngunit tayo bilang isang bansa ay hindi dapat maging pangalawang biktima. Kailangan nating pangalagaan ang Pilipinas mula sa mga madilim na pamana na nagtatago pa rin sa iba't ibang anyo. Kailangan nating pangalagaan ang henerasyon ng kabataan mula sa maling turo, mula sa tradisyon na walang lohika, mula sa paniniwala na nagsasakripisyo ng kinabukasan. Kailangan nating maging tagapagbantay ng liwanag, hindi tagapagbantay ng madilim na ritual tulad ng naranasan ni Elena. Dahil sa huli, ang nagpapakaiba sa dakilang bansa mula sa sirang bansa ay kung pipiliin ba nilang pangalagaan ang buhay o pangalagaan ang kadiliman. Inaanyayahan tayo ng kwentong ito na makaramdam ng takot upang malaman natin kung ano ang dapat nating pigilan.
Inaanyayahan tayo na matakot upang mapagtanto natin na ang pinakamalaking takot ay laging nagmumula sa tao mismo. Inaanyayahan tayo na umiyak upang malaman natin na ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan, at inaanyayahan tayo na bumangon upang malaman natin na ang Pilipinas ay nangangailangan ng henerasyon na matapang na puputulin ang kadena ng kadiliman. Hindi ipagpapatuloy ito na ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa mga halaga, hindi sa mga ritual, na ang bawat buhay ay biyaya, hindi sakripisyo, at na ang takot na ito ay dapat maging wakas ng isang madilim na kwento. Hindi simula ng ating pagkawasak bilang tao at bilang isang bansa. Maraming salamat sa lahat ng nagpindot ng like at subscribe button. Naway gantihan ng Allah ang inyong kabutihan ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng pagpapala, at saganang biyaya na walang katapusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.